Sinayo ang Panginoon. So, ikalating apat na linggo ng karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa ay nagpapahayag ng tatlong bagay. Bahagi yun ng ating pagtugon para po sa linggong ito. Una ay sinusuko ko kayo. Baka akala nyo ay hindi kayo kasali dito. Baka akala nyo lamang ay ito lamang ay para sa mga pari at mga madre at pumapasok sa buhay ng sagrado. Baka akala nyo lamang ito ay para sa mga religious organization. Kaya ng umaga ay may mga katekista na sinugo tayo para sa pagtuturo ng taon na ito, 2025-2026, taon ng pag-aaral, para tulungan ang mga bata tungkol sa ating pananampalataya. So bahagi yun ay nagpapasalamat na suportahan din natin. Kapag sinusuportahan natin yung mga katekista, bahagi ko yun. Sinusumbong din kayo ng Diyos na suportahan sila. Hindi naman kayo ang katekista. Marami ang pamamaraan ng pagkilos na makita ko natin na baka yun ang subo ng Diyos sa inyo. Kaya ang tanong natin ngayon ay alam ko ba yung subo kung saan ako sinusubo ng Diyos? Bahagi yun. O, tinutupad ko ba yung mga pagsusugo sa akin ng Diyos? May ito kabigalan kasi kapag ang Diyos ang magsugo. Bakit? Kasi, sabi nga ko rito, maraming anihin, ngunit kakaunti ang magagawa. Maraming trabaho, kung tutusin. Kaya, huwag kayong magtaka kung bakit ang mga sinusugo nagagampanan na kahit na maraming trabaho. Pero yun yung mahirap. Talagang mapapagod ka. Bakit? Sinusugo ka eh. Pero dapat yun ay isang ipagpapasalamat natin. Kasi yun ay isang karangalan. At hindi lang yun. Yung panyaya ay pinahayag ko sa Ebanghelyo natin. Sinusuko ko kayo bilang mga tupa sa gitna ng mga asong tupa. Wala tayong tupa rito. Siguro baka mas makita natin na sinusuko tayo bilang mga manok sa gitna ng mga bayawak. Parang sabi nga natin ay ikaw ay menu of the day. Pero gano'n, bahagi ho. Bakit? Kasi hindi lamang yung pagtugon sa misyon. Ngunit ano, yung pamamaraan ng pagtugon sa misyon. Lately, sa balita, meron pala relo na 80 million. Siguro naman napalitaan nyo. Kaya nakakita na ba kayo ng relo na 80 million? Ako hindi pa ako nakakita ng relo na 80 million. Pero ano sabi mo tao na may relo ng 80 million? Wala ba akong karapatan na magsuot na relo na 80 million? Pero baka nga ikaw ay sinusugo ng Diyos, na sa marangal ay mga kayamanan, kabanyagan, kapangyarihan, hindi kaya katulad ng pagsusuot ng 80 million, pero may pangalawang pagkilos. Ano yung pamamaraan? Kung bakit mo nakamit ang bagay na yan?
At ang pamamaraan na ipinahayag ni Jesus si Alin, pamamaraan ng pagiging isang Kristiyano. Medyo mahirap. Bilang tupa sa gitna ng mga asong tupa. Bahagi yun. Yun yung pamamaraan na ipinamamanig sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. May kahirapan, pero mas mabilis makahulugan. Pangalawa, puntos, ay alin? Ipahayag ninyo ang kapayapaan. Sabihin ninyo sa bawat bahay na inyong pupuntahan, kapayapaan sa inyo. Alam nyo, sa loob ng misa, hindi nyo makakita. Mayroon tayong pagbibigayan ng kapayapaan. Mamaya, makita natin. Magbigayan kayo ng kapayapaan. Bago mag-komunyon, bago mag-kordero ng Diyos. Na para ho sa mga Israelita, manaling yun. Kaya nga yung ating kunutusin, yung technical term na ginagamit talaga namin yun sa pagbibigayan ng kapayapaan yun. Kiss of peace. Halik ng kapayapaan. Hindi halik ni Judas. Bahagi ho. Yung greetings ng mga kapatid natin na nasa Middle East, o kung tawagin natin ay East Asia, ay bahagi ho kung sabi natin. Beso-beso. Beso-beso. Yun ang kanilang pamamaraan kung tayo, katulad ng mga Amerikano, ay nagkakamay tayo. Yung mga Hapon ay yumuyuko sa mga Middle East, yun. Halik. Halik ng kapayapaan. Tayo na kaya din. Ano ba yung dala natin? Kapayapaan o gera? Katahimikan o kaguluhan? Tayo baga ay nagiging hindi pagkakaayos. Hindi naman sinasabi na Jesus na yung kapayapaan ay an absence of war or an absence of discord. Hindi nahulugan yun ang kapayapaan. Ngunit yung kapayapaan natin sa gitna ng maaring hindi pagkakaunawaan ay naghahanap tayo ng solusyon sa problema na inaharap natin. Pero yun yung hamon na pinapahayag ng Jesus. Magdala tayo ng kapayapaan. Kaya akibat din po rito, anong sinasabi rin ni Jesus, no? Na paanyaya natin na magkaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban. Paanyaya natin na mapagtagumpayan natin ang anumang uri ng kagulumihanan, anxiety, depression, stress, sakit. Kaya anong sabi ni Jesus, pagalingin ng mga may sakit. Kaya kanina ko bago mag-misa sa karoon tayo, yun ay sinipula natin ang ututusin ng February na mayroon tayong healing session right after the Christmas para makita natin. Kasi kapag natin kapag may sakit ka, ang hirap, hindi ka mapanatag, marami kang iniisip. Bahagi yun, pero yun ang panayang na pinapahayag ng Jesus. Magdala ng kapayapaan. Hindi lamang magkaroon ka ng kapayapaan. Hindi lamang yun. Kasi makapagdadala ka lang ng kapayapaan kapag ikaw ay mapayapa. Hindi kasi pwede magdala ng kapayapaan kung ikaw ay alin.
magulo. No? Kaya yun yung hamon ay pinapahayag sa ating ang Panginoon. Anong dala natin? Kapayapaan o kaguluhan? Pangatlo, magalak kayo, maligayahan kayo. Kahapon ay yung ating first Saturday of the month, every first Saturday of the month, tayo ay nagpuposisyon sa karangalan ng mahal na Virgen Maria sa Dilao. So tayo ay nagpunta dito sa Sitio Maligaya. Nagpunta rin tayo mahal na araw, pero bahagi ng ating first Saturday devotion na nagnanayos natin na mapalago ang devotion sa mahal na Virgen ng Dilao. Kasi gusto natin mapagtibay ay ano yung bagay na tayo ay maligayahan. Saan dapat tayo maligayahan? No? Hindi lamang sa bagal, sabi nga natin, no? Kung mayroon kayong 80 million na relo, no? Hindi lamang yun, hindi lamang sa bagal kayo ay makapangyarihan, hindi lamang sa bagal kayo ay maraming pera, hindi kaya ay sa bagal kayo ay tanyag. Hindi lamang sa bagal kayo ay makapagpapalayas ng masamang espiritu. Ito yung sinabi ni Jesus. Pero hindi sila magkaroon kayo ng kaligayahan sa bagal na susulat na ang inyong pangalan sa langit. Ano? Nasusulat na ba ang pangalan sa langit? Sinong nakasulat ng pangalan sa langit? Nasa ang kamay? Wala. Wala pa nakasulat ang pangalan sa langit. Hayaan na yung magtaas ang kamay. No? Ako lang ang nakalagay ng mga nakataas ang kamay. Nakasulat na ang pangalan sa langit. No? Kailan? Ayun kayo pininyagan. You have to rejoice not of what you do, but of what you are. Ano ka? Anak ka ng Diyos. No? Kaya nga ako yung makikita, kaya ako sa pasimula palagi ng ating pagliliwang ng misa, medyo iba yung pamamaraan natin kasi yun ang gusto kong i-highlight sa pasimula. Kaya kayo binabasbasan sa pasimula, pagkilala na alin. Tayo mga anak sa langit, tayo mga anak ng Diyos. Mula nang tayo bininyagan, hindi na tayo, huwag natin pagbasihan ng kaligayahan sa bagal. Ang dami natin maralin, ang dami natin nagawa. Higit tayo nagpasalamat, higit sa lahat ng yung ating identity. Ano yung ating identity? Mga anak ng Diyos. Nakasulat na sa langit ang ating mga pangalan. Ba't ka nagpapakabuti? Kasi ako'y taga-langit. Ayoko sabihin, ba't ka nagpapakabuti? Para mapunta sa langit. That is theologically wrong. Mali po yun. Mas tama yung ano. Kaya ka nagpapakabuti kasi gawain mo yun bilang taga-langit ang magpakabuti. Kaya ka umiiwas sa masama, bakit? Ikaw ay tagalangit. Kaya huwag natin kalimutan na tayo ay tagalangit. Kasi kapag nakalimutan natin na tayo ay tagalangit, ay baka maburot ang ating pangalan sa langit. Huwag natin kalimutan. Yun ay isang biyaya na pinagkaroon ng Diyos sa atin. Kaya, kung tayo man ay naging successful, naging makapangyarihan, naging mayaman, sana ay alin. Kasi bahagi yun ng pagkilos natin bilang mga anak ng Diyos.
So kahit na hindi ka mayaman, hindi ka mahirap, isang kaligayahan, bakit ikaw ay nagalaman. Kaya nga kahit na siguro sabihin natin, yung mission mo ay tagawalis lamang ng simbahan, pero kung sa naging mo, doon ka tinatawag ng Diyos bilang anak ng Diyos, magiging maligaya ka. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit yung iba, kahit na naka-80 million na nakarelo, hindi sila maligaya. Bakit? Mali ang kanilang pamantayan ng kanilang